Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. And ngayon, nandito na naman kami sa gala. Dinala kami nung friend ng aking asawa. So, gala-gala na naman kami. Nag-road trip lang kami. Ang lamig dito, nasa 30 ata. 30 yung lamig. And then, nasa river kami ngayon. Ang ganda dito. I think especially pag summer na kasi yung mga puno. So, makikita nyo, ito river na siya. The river. See? River. Tapos feeling ko dito pag ano, kasi malapit na mag-ice sa amin. So, feeling ko ang lamig-lamig dyan, hindi ka makakaligo dyan. Super lamig hanggang doon. And then, galing kami doon sa taas. Doon. Nag-drive pababa dito. So, napakaganda talaga. And, pero ngayon kasi wala mga dahon kasi yung season niya. Pero mag-road trip lang kami na mag-road trip ngayon. And then, tingnan namin kung pupunta pa kami sa mga town na mga maliliit after dito. Yung tawag dito is the Boyles Wildlife Management Area. You're good? Oh wow, it's beautiful. I think I need a picture. I might need a picture right here. So nandito, oh, what is that one? That's the boil. That's the boil. So that's the reason why they call this as boil. Okay. So yan yung tubig. Yan yung tubig. Yan yung sabi nila boil. Tapos ganyan. Oh, it's pretty down here. Ang ganda dito. What if kung may mga dahon-dahon dyan? Feeling ko ang ganda talaga dito. There's more. Gamit namin na naman sasakyan ng kaibigan. So wala na naman kaming gasto sa gas. At di pa kami nag-breakfast. Chinat kami nila. So, deliver din kami ng breakfast. Oh, ang ganda. Ulan na. Mas malamig na. May ibang tao din doon. So maganda dito. Trick me. Pagdating namin dito, merong sasakyan. Sabi ko, ay, may ginagawa ata sila kasi nasa liblib silang lugar. It's cold. Alright, so kanina lumabas kami, yung pinakita kong unang video. However, yung nangyari is umulan, hindi namin natuloy yung pag-ikot-ikot. Pumunta pa kami sa mga small towns kasi di kayo makalabas ng sasakyan. Kasi nga umulan siya, sayang. Pero pupunta kami na doon once okay na yung panahon. And then, once during summer, kasi mas maganda siya kasi may mga festival doon. So yung gagawin namin ngayon is kailangan din namin mag-grocery. So sama kayo sa aming grocery shopping. Alright? So tingnan natin kung mahal ba dito yung mga pagkain sa Amerika, same ba sa Pilipinas. Tingnan natin yan, okay? So nasa Food City kami ngayon. Dito tayo mag-grocery. Ang lamig ngayon dito sa amin, nasa 32 ata. Basta ganun. Tapos baka mag-snow mamaya. So malamig talaga siya. Sama kayo sa grocery namin. Meron sila dito. For $10. So papainit mo na lang siya. $10, ano na yan? 500 plus. So,
Meron din sila dito mga party mix. Party mix. Ito nasa ano siya, low price. $2.99. Ito nasa 150 plus. So, let's see. Kumuha ko ng Coke Zero. Cherry yung flavor niya. Zero sugar. So dito naman may mga bread. Hala, yung tinapay nila, ganito lang. Nasa $200.99. So nasa magkano yun sa Pinas? So dapat pag mag-grocery ka, bibili ka ng something, hindi mo dapat i-convert. Para hindi ka napapaisip na mahal siya. Diyos ko po. Dati kasi nang pagkadating ko dito, kino-convert ko. Lahat ng pinibili ko, kino-convert ko. So napapaisip ko parang mahal siya. Dapat hindi ganun. Kasi talagang mahal siya pag convert na the Philippine money. Mountain Dew. I'm looking for chayote. Chayote dime. Wala akong makita ng chayote. Hanap ako. Kasi nagtinola si tita ko at gusto ko din mag-try ng tinola. So magtitinola din ako. Let me check. So pakita ko sa yung store nila dito kung parang same lang sa Pilipinas yun, no? Iba yung price kasi dollar. Pero same lang sa atin. So ito gagawa ko ng gagawa ko ng lumpia na gulay. So tingnan natin dito. Tingnan mo day. Ito $2.99. I'm going to get the salad because I'm going to make a vegetable lumpia. I think the one right there. Hello. Kaya pala siya fresh kasi may tubig na lumalabas. Yes. Yung drama pala nila dito para fresh pa din tong mga may tubig na lumalabas dyan. Tsaka lumalabas siya. Tapos nagiging naman fresh ang mga gulay. Wait lang. Ito kasi dito mathanap ako dito. I was thinking about let's try it. We're gonna get it. But I'll just make it up. Hala. Hello. Tingnan nyo magkano na yan sa sa atin. Limang ganyan nasa $7.99. Limang balit na. Marami akong beef sa bahay so kailangan kong maglumpia. So ganyan siya. Ito mga drinks, mga alak. Ito mga alak section ata to. Ay, nakakabis ang emperador. Pero ito mga alak section. $16. Wala pa ako nakikitang $3 dito. Para sa 150 lang siya or more. Pero at least maganda to. Nung uminom ako dito, so nung New Year uminom kami. Ito nila Kuya Jeff, pinsan ko na nakitita, si Uncle Dwayne. Tapos yung anak ni Uncle din, si Elenita. Walang hangover. As in, ang sarap ng mga alak dito, walang hangover.
So, kaya medyo madami yung, grocery namin kasi tumatagal naman siya kasi dalawa lang kami. So, minsan na maabot siya ng 2 weeks. Tapos, pag yung mga nasa ganito, minsan matagal yan. So yung mostly nagagamit lang namin, ako talaga yung mga gamit kasi yung mga karne, kasi di ba mahilig tayo karne, tapos rice, madami pa akong rice yung bigay nga sa akin ng tita ko nung kasal namin. Oh, what a beautiful day with the ones I love. Oh, So dito yung ginagawa namin is yung grocery namin for minsan 1 week naka-budget na, or kung ilan yung mga gastos namin sa isang linggo, naka-budget na siya. So yun lang yung amount na dapat namin gastos. And minsan naman nag-over kami, for example kailangan namin ng mga extra na stock doon. Pero yung mga, for example, yung toilet paper, yung mga paper towel, yung kasi hindi lang naman siya good for 1 week. So minsan yun naging extra namin sa gastos namin for 1 week. Pero all good naman siya kasi nagagamit talaga nagagamit talaga namin. So ganun siya dito. And wala din dito kasi sa atin na yung, hindi ko alam if meron yung mga market, what market, ganun. May mga naman, may mga farm market naman. Pero hindi ko sa atin na meron tayong pupuntahan na wet market or yung mga wet market para doon magumuha ng mga sa mga talipapa. Dito kasi wala. Kaya medyo kailangan mo talaga mag-budget. Tapos syempre yung sahod, yung sahod dito, gamitin mo magbayad ng mga bills, ng kuryente, apartment, ng lahat. So kailangan talaga alam mo. But then, yun nga, kailangan naka-budget talaga lahat. Pero okay naman, basta masipag ka, go lang. Kaya, laban, di ba? So dito may mga pizza na sila na ipapairit mo lang sa mga oven. Kasi nga dito, di ba, trabaho, so minsan wala nang oras na magluto talaga maganda. So may mga nakahanda na, tapos ipapainit mo na lang. Mga burgers, mostly kamukha kami ng mga burgers, tapos ipapainit na lang pag busy, pag wala talagang ginagawa. Ganun yung yun na lang, para at least, alam mo, mas mabilis, mas magaan. So far naman, madami dito mga options talaga. So, katulad ito yung sasabi kong mga burger. Wait lang, puntahan natin. Saan yung burger? Hindi talaga alam kung nasaan. Pero nandito lang yun. Mali ata. Oo, nasa kabila siya. Oo, may mga Asian na mga pagkain dito. Tingnan natin. Ano ba mga Asian ito? Wala namang Pinoy. Wala namang pagkain Pinoy. Anyway, baka mapunta kami ng Asian store pa. Bukas, close kasi sila ngayon. Ito ka bibili. Yan. Hello guys, so tapos na kami mag-grocery. Ngayon hindi ako nakapag-video palabas kasi nga umuulan. So tapos na magbayad. Yung nagbayad is hindi ako, wala akong trabaho, yung asawa ko. So yung binayaran namin is nasa $200 plus ata. So yung $200 plus na yun, hindi yun for 1 week lang namin ha. Kasi malaki yun para sa 1 week namin, dalawa lang kami. Hindi namin kayang mag $200 a week na gastos sa pagkain. So yung $200 is nasa good for 2 weeks na din yun kasi binabudget namin is $100 per week. Alright, so ngayon $200 plus na yun, $200 plus. Ginawa namin yun kasi para yung iba
kasi nga busy na sa trabaho. So pag wala kayo masyadong oras na makapag-grocery, at least mga available kayong pagkain. Yung iba mga canned goods, yung iba naman nabili namin is mga easy to cook na lang. And kaya nandito pa ako sa sasakyan. Yung asawa ko is nasa loob ng grocery store kasi may na-punch na may na-punch doon twice na item. So kailangan namin i-refund yon, nasa $7 din yon. So malaki na din yung para sa amin. Pero ngayon dito sa amin umuulan siya, and guys, yung mga ano doon, yung mga I think yung mga pagkain dito, kung talagang hindi ka naman maselan, kung hindi ka naman maselan, okay naman, makakahanap tayo ng mga murang pagkain dito. And if gusto mo naman mag-try ng medyo masarap na pagkain, pwede naman din talagang kailangan masipag ka lang. And guys, dito sa Amerika, yung sinasabi nating American dream, magagawa natin yun, or ma-experience natin yun kung talagang masipag tayo. So kailangan natin magtrabaho dito. So ako wala pa akong trabaho, so kasi nga yung papers inaasikaso pa. Pero I'm happy, I'm thankful na nakarating ako dito sa Amerika. So pagdating naman sa mga pagkain dito guys, yung ano naman is wala namang, parang sa Pilipinas din na nagmamahal na yung mga pagkain, parang dito din. Yun lang, dito kasi since dollar yung kita namin, dollar din yung gastos, kaya minsan ako compare natin yung binibili natin dito sa Pilipinas. Kaya nga nung pagdating ko dito, talagang kino-compare ko siya. Like pag bibili ako ng ganito, i-convert ko into Philippine money, at napapasabi lang ako ng halang mahal. Pero kailangan makapag-adjust tayo na hindi tayo mag-convert, kasi nga nasa Amerika tayo, hindi tayo nasa Pilipinas. Kailangan natin malaman na ganun talaga dito, ganun yung mga prices na dito sa Amerika. So yun na nga guys, sana supportan nyo din ako dito sa vlog ko. Sana maging mas madami tayo, and you can also comment down below kung may mga gusto kayong mga vlog na gusto nyo mapanood dito. So you can also comment down below if anong gusto nyong content mapanood dito sa vlog ko, para at least mas dumami tayo. Hopefully supportahan nyo ako dito sa vlogging ko. Wala kasi ako masyadong ginagawa pa sa bahay, so kailangan ko din maging masipag. Kailangan ko din, alam niyo na, hindi mo bored masyado para hindi ako mag-isip. So thank you so much guys. Ngayon pauwi na kami kasi umulan na. Thank you so much guys. Maraming salamat sa inyo. Bye!